Teka lang, room na me. Sign ko, game. 1, 2, 3. Ano yung mga naka-influensya at saka nagtulak sa'yo para kumuha ng nursing course? First kasi, hindi ko talaga siya choice. Ang choice ko talaga is biology. Ang choice ko talaga is biology. Pero sabi nga nila, pagdating per nakagraduate na ako, parang ang magiging trabaho ko someday is magiging teacher ng biology kung hindi ko pursue ng medicine. So, kaya parang ayoko naman magturo. Parang hate ko talaga magturo. Kaya ang parang ni-refer sa akin is mag-nursing na lang daw. Kasi mayroon daw mag-refer sa akin sa Korea, sa nanay ko. Ano ang masasabi mo sa bilang ng mga nurse ngayon? Yung may trabaho at walang trabaho? Yung may trabaho, syempre, ONT na lang sila. Kasi nga, di ba yung hospitals natin ngayon, meron nga silang, kulang sila sa nurses kasi kulang sa budget na pampasweldo sa mga nurses. Pero kailangan ng mga nurses every hospital. Parang, di ba, merong 1:30 na mga nurses, yun. Sa mga wala namang trabaho, syempre marami na tayo, or magiging tayo pa lang. Marami na yung walang trabaho at marami yung mga wala sa line ng field yung trabaho nila. Ano sa tingin mo yung dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga nurse na walang trabaho? Ayun nga, first siguro naging president si Obama. Kasi di ba dati, nung hindi si Obama yung president, nag-boom yung nursing kasi kailangan nila ng Filipino nurses sa ibang bansa. Kasi nga, tayo mga Filipino nurses, mga caring, mas magaling tayong mag-alaga, ganun. Mas kailangan. Tapos itong si Obama naman, galit. Itong si Obama, parang sabi niya na i-prioritize natin yung mga nurses ng sarili nating bansa. Kaya parang nag-decrease or nag-decline yung mga nurses na kailangan sa ibang bansa. So, Philippine setting, ano sa tingin mo yung dahilan naman dito sa bansa natin? Bakit maraming nurse na walang trabaho ngayon? Ayun, dahil siguro na din dahil nga sa budget, wala yung budget ng hospital, kaya nasabi ko kanina. Wala yung parang hindi napupunta sa hospitals, yung mga government hospitals, yung budget na para sa kanila. Dahil alam naman natin ang crisis ng Philippines. Tapos, yung mga yung mga nurses naman, alam naman natin na hindi ganun kadali yung course natin. Parang hindi siya ganun kadaling makipag-competence sa iba. Syempre, sa mga matataas yung grades, ganun. Mas madali silang makakuha ng trabaho. Kaysa sa mga nakapasa nga, pero mababa naman yung grades. Kumbaga parang yung average. Yung average lang. Paano mo naman nakikita yung sarili mo pagkatapos mo makagraduate? Hindi ko pa kasi talaga alam, pero ang sabi ng nanay ko kasi, meron siyang parang military hospital something in Korea na US-based. Yung US Army na nasa Korea, kasi di ba naglalaban yung North Korea at yung South Korea, naglalaban sila. So yung US, sinusuportahan nila yung South. Kailangan nila ng mga military nurses doon. If ever na makapunta ako doon, baka maging military nurse ako someday. Ano naman ang mga balak mong gawin kung papalaan ka makapasa ng board exam? Siyempre muna magre-relax. Kasi siyempre 4 years, di ba? Hindi lang 4 years, 5 years na tayong nag-aaral. Tapos, siyempre pag may time, after yung pahinga, maghahanap na agad ng trabaho. Kasi hindi naman ganun kadali rin din maghanap ng trabaho. Sa tingin mo ba, kung i-assess mo yung sarili mo, madali lang para sa'yo makahanap ng trabaho? Para sa akin kasi average person lang ako. Parang hindi ako ganun katalino, hindi rin ako ganun ka low, or parang hindi rin ako ganun ka, alam naman natin yun. Basta yung parang, nasa average level lang, parang naikipagkompetensya ako, pero hindi ko kayang tumbasan yung mga matataas talaga. So, para sa'yo, madali or mahirap? So. Siguro madali lang. Kinokonsidera mo ba yung posibilidad ng paghanap ng alternative job o mga trabaho sa labas ng field ng nursing? Ewan ko kasi parang sa akin, parang napakawalang kwenta yung pinag-aralan mo ng almost 5 years kung hindi ka magtatrabaho sa field ng nursing, di ba? Parang siguro, pag ganun talaga, if ever, kapos na kapos talaga, pwede siguro ganun. Alam natin, maraming nurses na nagko-call center na ngayon. Tapos, yun,
mas mataas naman yung ano doon, yung salary doon. Kaya okay na din yung ganun. Pero kung ako yung parang preference ko, syempre, mas gusto ko na in the field of nursing or something medicine yun. May balak ka bang pasukin ng ibang field ng nursing, like military nurse, nursing education? Oo naman, ayoko lang talaga magturo. Ayoko sa nursing education. Ayoko maging parang yung sa community, yung mga nag-health teaching, gano'n. Gusto ko lang yung yung physical active, parang gano'n. Yun, military nurse, yung clinical nurse, mga gano'n. May balak ka bang ipagpatuloy ang edukasyon mo upang lalo mong palawakin ng iyong kaalaman? Oo naman, gusto ko kasi maging first talaga, gusto ko yung biology nga. Tapos pag ipupursue yun, gusto ko maging bubigayin. Kung sabi nila, pag etong nursing, naging parang ipupursue mo, pwedeng maging may ipupursue ng ubigayin. Gusto ko maging gynecologist pala. May balak ka bang mag-abroad? Oo naman, syempre. Mas mataas talaga yung sahod. Alam na natin yung Pilipinas, ganun talaga tayo. Kung